Kumusta na po mga boss? Ito, mayroon naman tayong repair. Astron Model 4277 mga boss. Ayan, ito po. Nung ating tinesting ang unit, nakita natin dyan bar lines. Okay. Yan po ang issue ng TV na ito. Astron 4277 model. So yan. Tapusin nyo po ang video mga boss. Makakakuha kayo ng idea dito. Kung ma-encounter nyo po ang inyong, maka-encounter kayo ng ganitong sira o mismong personal na TV nyo, Ayan, meron tayo diyang moving bar lines mga boss. Yan po ang issue niyan. At ito ay first time pa lang natin magagawa. First time pa lang, unang sira pa lang niya. Buo pa ang kanyang seal dito. Ito po ay smart TV na, Ayan, ito po yung model LED 4277 Astron. Astron po ito. At ito ay frameless na rin mga boss, Ang ganito model, bagong model po, yung mga ganito. Yan. Dito mga boss, voltage check tayo kung may nawawala bang voltahe, kaya bar line siya. Ayan, nag-test tayo, 12 volts, nakita natin. Meron tayong 12 volts, 3.3 volts, okay din po. Dito sa VGH, ang VGH natin good, 25 volts, 0.4, 25.4 volts. Then sunod natin ay dito po, tinitrace natin mga boss kung may missing voltage tayo, Kaya pinapakita natin yung mga test point voltage. VAA 17.8 volts, good. At ito ay ito. Kailangan makita natin para kung ano ang yun. Negative 12.5 VGL. So dito mga boss, mapapansin na natin na okay po yung kanyang supply sa kanyang top board, Dito meron pa tayong sukatin dito. Yan, meron pa. Sukat muna tayo dito mga boss. Meron pa tayong naiwan na voltage check. Kung okay din ang supply niya. Tayo Bcom. Ito po, 7.3 volts, At meron tayo ditong VDDA, 8.2 volts. So yun mga boss, nalaman natin na kumpleto po ang kanyang voltahe sa top board, Top board po ang ginamit dito. Wala siyang T-con board, top board po tayo dito ngayon ang ginamit niya. So yan. Ibig sabihin po mga boss, may ibang sira ang ating unit dito, Kasi okay naman ang kanyang DC-DC IC. Okay ang kanyang mga test point, kompleto po. Ngayon, maghahang tayo mga boss sa flex na, sa flex. Okay? Sa ribbon flex na yan, sa ribbon. Maghahang po tayo dyan, mga boss, titingnan natin kung magdi-display ang ating unit. Okay? Hang tayo sa kanan. Tanggalin po natin ang ribbon. Okay, ang ribbon flex niya. Ang muna natin, tapos saksak natin ang unit. Tingnan natin ang display kung may pagbabago. Diyan natin malalaman mga boss kung okay po yung ating LCD. Kung okay pa ba ang left niya, kung okay pa ba yung right niya. Okay, diyan natin malalaman. Siya nga po pala, salamat po sa aking mga subscriber. Maraming salamat po mga boss sa suporta, at sa magsasubscribe pa lang din po, salamat po sa inyo mga boss. Sana nakakatulong sa inyo ang aking naibabahaging video. Ito mga boss, nung maihang natin ang kanan, ribbon flex, nag-display po yung kanyang kaliwa. Okay. So yun, mga boss. Yun.
So dito sa bandang kanan niya, ayan, meron po siya diyang bar line, may bar line siya, tapos black na yung display niya. Yan po yung nakahang natin ha, na ribbon flex. So dito sa kaliwa, ang maganda po mga boss, yung display natin, buong buo ano. So yun, nakita naman natin, no signal. Wala siyang flicker, buo po, walang bar lines. So nalaman natin mga boss na ang ating nasirang kung saan ang may problemang side ano. Dito po sa ating kanan, diyan po nagka-problema ang ating display. Dito sa kaliwa natin, okay po 'yan. Wala po tayong problema diyan, hindi po tayo gagalaw diyan. So 'yun. Dito ginamitan na natin siya ng digital microscope mga boss. Dito po mahalagang malaman nyo mga boss, panoorin nyo po mabuti ito. Ito, papakita ko ang kanyang mga clock signal niya dyan. Ano? So yan, base sa ating digital microscope mga boss, yan pong tinuturo ko, yan po ang kanyang mga clock signal. Okay? Yan po. Yan, ilan po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po yan na clock signal. Ang papasok po niyan ay 12. Ano po, makikita nyo naman. So yan, ngayon ititrace natin yan mga boss sa kabila. Diyan sa top board natin kung saan siya connected. Ano? Kung alin dyan sa socket na yan connected, pupunta doon sa clock signal natin. Ibabuzzer check po natin yan mga boss para ma-confirm natin. Ano? Kasi kung pag na-confirm po natin kung alin man dyan sa dalawang socket na yan, pag na-confirm na natin, ayan, mamaya may gagawin tayo. Yan. So yan, dito po, balik ulit tayo sa ating microscope. Dito, mag-voltage check tayo mga boss. Mahalaga po ma-voltage check, ma-buzzer check, continuity check po tayo. Para malaman natin kung saan siya magkaruktong dyan sa socket, no? Kasi pag nalaman na natin, magbablock po tayo mga boss. Blocking, ano po? Magbablock tayo yan. Sundan nyo lang po yung video para makuha nyo yung proseso. Magkaroon kayo ng idea. So dito, trace natin kung saan siya connected na socket. Kasi ang gagawin natin diyan mga boss sa mga clock signal niya, hindi po tayo magka-cutting, hindi tayo magka-cut. Ano? Magbablock po tayo. Tape method po ang gagawin natin. Sa yan. Sa maayos na magandang sa mabilis na paraan, tape method po tayo. Pero bago yon, i-trace muna natin kung saan siya connected. Yan, panoorin nyo lang po yung video natin para makuha nyo. Kung magkaroon man kayo ng ganitong repair o personal na TV, meron kayong guide. Okay, so pag nag-buzzer po yan po, connected po yan sila. Yan. Yan po, nag-buzzer siya. Yan po, magkakasama po yan, magkaruktong po yan. Okay. So, na-confirm natin mga boss na yung mga clock signal niya connected doon sa socket. So, nalaman natin na dito siya. Yan po ang ating ibablock. Yan po ang clock signal niya papunta doon sa ating signal sa LCD sa top, sa kabila, sa kanan. Ganyan lang po mga boss kung paano malalaman kung sinong magkaka-connect, kung saan kayo magbablock. So yan, dyan mga boss, kailangan po natin dyan i-block ay 12 pins. Okay, depende po sa inyo kung halimbawang gumanda na siya sa 11 pins, ayan, doon na po, huwag nyo na pong idagdagan pa, okay na po yun. Pero kung magaspang, idagdagan nyo pa po, gawin nyo pa kung 12 pins ang bablock.
Okay? So yan, dito, papakita ko po sa inyo dyan yung pagbablock natin ng tape. Yan, block po natin yan ng tape. Yun nga po, tulad ng sabi ko, ulitin ko lang, pag nag-block po kayo ng, halimbawa, 10 pins, magaspang, may mga guhit-guhit pa rin, basta magaspang pa po. Magdagdag pa kayo, gawin nyo pang 11 o 12. Okay? Basta hindi gumaganda yung screen nyo, dagdag pa po kayo ng block. Magmula 12 pababa. Okay? Basta yung yan, dyan lang po yan. So yun, na-block ko na ng, yan, nag-tape method na tayo dyan. Okay, ready for testing na po tayo dito. Basta yun lang po, 12 pins to 11 pins ang ibablock nyo. Basta magiging makinis yung screen, okay na po yun. So yun mga boss, magte-testing na tayo dito. Kung nagbago ba ang ating screen. So yan, dito mga boss, hindi po tayo nag-cut. Kasi pwede naman po yan i-cut mga boss. Yung 6 na clock signal palabas, pwede po yun i-cut. Ngayon po ang ginawa natin, nag-tape method tayo. Yun nga po, inulit ko lang sa socket. Sa ribbon flex. Sa ribbon flex tayo nag-blocking. Hindi na tayo nag-cut. Pwede naman po yun. Kung alin po ang gusto ninyo, kung saan kayo masanay, kung saan mas sanay ang inyong gawin. So, blocking o cutting. So yun, in-open na natin. Tingnan natin yung screen mga boss. Kung nagbago, kung nabuo ba o ganun pa rin. So yun mga boss, po? At nag-normal na ang ating screen dito. Yun, maganda na ang ating screen. Buo na po at wala ng bar lines. Ibig sabihin po mga boss, yung ating pagbablocking ay tama po yun. Tama po yung mga pins. Yan, mapapansin nyo naman dito mga boss, makinis yan, Mamaya, magpa-final testing tayo dyan sa video natin na to para makita natin talaga. Kung walang flicker, yan, mapapansin nyo naman, makinis yung ating screen dyan. At magpa-final testing po tayo. Yun, dito mga boss, final na ito. Yun, at na maganda ang ating screen. Salamat po mga boss sa panonood. Salamat po. Salamat.